Mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ay siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdiwang natin sa kapistahan natin ngayon ang ating Diyos. Siya ang iisang Diyos, pero tatlong persona. It is the feast day of God Himself. Kaya tinatawag natin siyang isatlo, isang tatlo. Ito isang malalim na misteryo. Ito isang hiwaga. Hindi natin ito malalaman kung hindi ito pinahayag ng Diyos mismo. Pinahayag ng Diyos Anak na si Jesus sa atin. Noong panahon ng Lumang Tipan, ang mga tao ay sumasamba sa maraming mga Diyos.
Alam nila na may mas mataas pa at may kapangyarihan pa kaysa tao. Ito ay Diyos. Ang mas mataas, mas makapangyarihan sa tao. Pero mayroong maraming Diyos silang kinikilala. Ipinahayag sa Lumang Tipan na sa totoo lang may iisang Diyos lang. Siya ang pinanggalingan nating lahat. Siya ang may likha sa atin. Ang iisang Diyos na ito ay si Yahweh, ang Panginoon. Ang ibang Diyos na pininiwalaan ng mga tao ay hindi naman talagang Diyos. Sila ay mga Diyos-Diyosan lamang. Matagal sa Lumang Tipan na ito'y makita ng mga tao, matanggap ng marami. Kaya ang mga Hudyo lang, ang bayan ng mga Hudyo ang naniniwala rito. Pero sa Lumang Tipan mismo, mayroon ng mga aninag ng iisang Diyos ay may kasama. Narinig natin ito sa ating unang pagbasa ngayon na galing sa aklat ng Kawikaan, Book of Proverbs. Ang karunungan, isang katangian ng Diyos, ay kasama na ng Diyos ng paglikha niya ng lahat ng bagay. Nauna siya sa mga ginawa ng Diyos. At sabi niya, ako'y laging kasama at katulong sa gawain. Kasama ang karunungan sa paglikha ng Diyos sa lahat. At natuwa siya sa paglikha ng lahat. At siya'y natuwa lalong-lalo na sa paglikha ng sangkatauhan at nanirahan siya sa mga tao. Ito ay isang pahaging lamang. Tinatawag natin ito na personification, na parang ginawang person ang karunungan, parang ipakilala ang kanyang katangian sa atin. Pero itong personification na ito ay naging person, naging totoo pagdating ni Jesus. Dumating si Jesus, ang Diyos anak na naging tao. At siya'y tunay na tao tulad natin lahat. At nung siya'y nangaral, pinahayag niya, ang iisang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siya ang Diyos anak na pinadala ng Ama. At ipadadala nila sa atin ang Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay sama-samang kumikilos. Pero iba sila sa isa't isa. Iba ang Ama kaysa Anak. Iba naman ang Espiritu Santo. Magkaiba sila, pero pantay sila sa kapangyarihan at pagka-Diyos. Ito ang Diyos na sinasamba at pinupuri natin. Hindi natin ito lubusang maintindihan. Ito'y napakahiwaga. Pero maaari tayong makiisa sa buhay ng Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang madalas nating banggitin ay siyempre si Jesucristo. Kasi siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang Diyos na nagpakita sa atin. Hindi natin nakikita ang Ama at ang Espiritu Santo. Pero nakita natin si Jesus. Nahipo natin siya. Napakinggan natin siya. At naramdaman natin ang kanyang presensya. Kasi isang tao tulad natin. Kaya nga ang mga apostol, ang mga saksi, nagsasabi tungkol dito. Kasi sila yung nakakita, sila yung nakarinig, sila yung naging kasama ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, nadadama natin ang Diyos. Pinapadama ni Jesus sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos sa atin. Kaya dahil kay Jesus, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos,
Ang pag-aalay ni Jesus sa atin sa krus ay tanda ng dakilang pag-ibig niya. Hindi lang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Si Jesus ay ang daan ng paglapit ng Diyos sa atin. At siya rin ang daan ng ating paglapit sa Diyos. Kaya nasabi niya na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kapag tinatanggap natin ang anak, tinatanggap natin ang Ama. Kapag minamahal natin ang anak, minamahal natin ang Ama. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Jesus na nagbibigay sa atin ng kaalaman na makilala ang Diyos at ang lakas na lumapit sa Kanya. Ang Trinity Sunday sa Pilipinas ay siya ring BEC Sunday, Linggo ng Basic Ecclesial Community. Ito ang ating karanasan sa simbahan. Nararanasan natin ang simbahan sa pamamagitan ng BEC, the smallest unit of the church. Naramdaman natin at nakikiisa tayo sa simbahan sa pamamagitan ng BEC o kaya munting sabayan ng Kristiyano o kaya Kriska o kaya Damayan, iba't ibang pamamaraan ng pagsabi ng BEC. Ang BEC ay iisa, ngunit pinubuo ng maraming miyembro na magkaiba. Hindi ba ganon ang simbahan? Iba't iba ang mga members, iba ang mga ugali, iba ang mga edad, iba ang mga katrabaho, iba ang pinag-aralan, pero nagkakaisa sila. May kanya-kanya silang katangian, pero sila ay nagkakaisa. Hindi ba ganon din ang Diyos natin? Iba ang Ama kaysa Anak, kaysa Espiritu Santo, pero sila ay iisa lang. Yan ang pangarap natin. Maging ganyan din sana tayo. Ang ating pagkakaiba sa ating simbahan, sa ating BEC, ay hindi nagiging dahilan ng ating pagkakahiwalay. Bagkus, pinagkakaisa tayo ng ating pagkakaiba. Nag-aambag tayo sa pagkakaisa sa ating mga katangi-tanging katangian. Ginagamit natin ang ating pagkakaibang katangian upang mas lalo tayong magkaisa. Kaya sa pamamagitan ng BEC, natutularan natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, tularan natin ang ating Diyos. Yan yung hamon sa atin ng Trinity Sunday, ng ating pakikiisa sa ating mga BECs, na siya yung pakikiisa natin sa ating simbahan.